後でね、お泊まりになるかもしれないでね。Bili tayong food. Nagutom ako. Kailangan uminom ng gamot. Alam niyo ba? Sobrang thankful ako sa mga ganito kapag may emergency, wala kang pagkain. Merong ganitong bendo machine dito. Pag wala kang food, pag may emergency, wala ng tao din siya, guys. Diba, anong oras na? Ayan. Meron siyang instant. Tapos tinapay. Tapos meron ditong sandwich. Ayan, o. Makakain ka ng masustansya at least kahit pa paano. Tapos may ulam. 7-Eleven. Nasarado na yung restaurant. Kasi hanggang 3 PM lang restaurant. Then, kape. Ayan. At saka ito. Ayan. Macaroni soup. Macaroni chowder soup. That's it. Uwi na kami sa bahay. Tapos si Yochang, pinaalaga muna namin siya sa mga nurse. Malapit siya sa nurse station yung room niya, kaya okay lang. 今ビデオやってるよ。静かにしてくれる？ My bangs is so annoying. My bangs is so annoying. Ako dito sa bahay. So, yung mga nurse na po ang nag-alaga kay Ryoga sa aking anak. Kasi pag ganitong influenza, pag flu, hindi pwede yung laging dadalawin.
So, yung okay naman po siya, hindi naman siya ganun kalala na mataas nga lang ang lagnat niya. Pero napansin ko, yung saturation niya, yung heart rate niya. Yung heart rate niya, medyo mababa. Pero mataas ang lagnat niya. So, parang, ano sa akin, parang bago pa sa akin. Parang bago sa akin yung ganun kasi kapag pag mataas ang heart rate niya, pag umabot ng 145 ang heart rate niya, may tendency na yung lagnat niya is maging 39.5, mga ganun, pag umabot ng 150. Ngayon, kasi ang nakita ko, 120, 130, tapos ang lagnat niya is umabot ng 39.5. Siguro, dahil lumalaki na siya, so, kasi kapag lumalaki na yung heart rate is nagiging mababa yung pulse. So, siguro mataas na yun para sa kanya. So, minsan bumababa ng 130 pag nilalagyan ng lagnat. So, yun. Ngayon lang siya nagka-influenza. Kasi ako, pag nagbabantay ako sa kanya, na pag may influenza ako, talagang inaano ko, talagang ginagawa ko yung lahat ng way para hindi ko siya mahawaan kahit nung nagka-COVID kami. Ginagawa ko yung way ko na para hindi siya mahawaan. Sobrang cover yung katawan ko, as in like nurse yung ginagawa ko sa katawan ko. Face shield, mask, double mask, apron, plastic apron, double gloves. Yung ginagawa ko sa kanya para hindi ko siya mahawaan. So, nung time na yun, hindi ko naman siya nahawaan. Na-save ko naman siya. So, and then I pray to God na hindi siya mahawaan. So, okay naman siya. But this time talaga, sobrang, alam mo yung parang yung nagka-influence ako, parang nanghina talaga yung katawan ko, as in hindi rin ako nakakain kasi nung time na nagka-COVID kami, may tulong mula sa government. Bibigyan ka ng bibigyan ka ng mga food, mga ganyan para kainin mo, para instant, mga vitamin drinks, ganyan. At least kahit pa paano may lakas ka. So yun, nagka-influenza ako. Talagang magluluto ka ng lugaw, bibili ka ng instant lugaw or ganun. Ganun yung nangyari. Tsaka masakit yung tiyan ko, hindi ka nakakain ng maayos. Hindi ka nakakain ng maayos, kaya talagang wala akong lakas nung nagka-influenza ako. Sa totoo lang, mas malala pa yung influenza kaysa sa COVID. For me, influenza is more severe for me than COVID. So, yun. Okay naman na siya. Okay naman na yung si Yochang, yung anak ko. So, pinadala namin siya sumama ko sa ambulansya para siya mabantayan. Okay naman. So, it's been a long time na hindi ako nakasakay ng ambulansya. Kaming dalawa ni Ryochang. So, parang kinabahan ako. Nag-worried ako sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, fighting anak ha. Sabi niya ganun. Ayun, pag mga ganitong situation na
pag mga ganitong sitwasyon na halimbawa, yung anak ko dinadala sa hospital, I don't call anyone. I don't call anyone for a comfort when I'm going through something like this. Pag may pinagdadaanan ako, I don't call anyone. I don't call anyone. Kasi what sense kung ano pang sense na maghanap ka ng magko-comfort sa'yo o wala naman sila. Walang sense na maghahanap ka ng comfort na ganito ganyan yung anak ko influenza, ganyan, sinugod sa ospital, ganito ganyan. Nobody will comfort you. That's the reality when you live here in Japan. When you live here in Japan, for me siguro kasi I used to be alone. I don't call anyone for a comfort. 12 years old na si Ryojang. I don't call anyone for a comfort. You know what? To be honest, they're not like a friend for me. Hindi sila kaibigan para sa akin. Kasi, para sa akin, diba ang kaibigan, for good times and bad times, nandiyan sila. No. For me, they're only an acquaintance. More than that, wala. I don't feel like more than that, wala. It's only acquaintance for me. I don't call anyone for a comfort. All by myself. Pag ganito na nangyayari sa akin, wala akong tinatawagan. Silang pake, in short, they don't care. That's the reality. They don't care. That's the reality. Ano lang sila? Pakitang tao lang sila. But in reality, they don't care. Yan ang katotohanan. So, tsaka, wala akong nararamdaman. I'm doing my best to stand alone, doing my best to fight alone. Yung laban namin ng anak ko, I'm doing my best. So, in 12 years, ganyan yung ginawa ko. So, bakit pa ba ako ngayong hihingiin? Bakit pa ba ako hihingiin ng parang comfort nila? Kung nakaya ko naman mag-isa. At saka, hindi naman nila ako masisisi kung ganito ako ka-cold kasi nga, ganun kasi yung napagdaanan ko eh. Kaya, alam talaga sila. Hindi naman talaga sila dumamay. Kaya, it's okay. It's not a friend. It's only an acquaintance for me. Friend is always there for the good times and bad times. It's not a friend for me. It's only acquaintance. It's the reality. So, if you have achievements, you did achievements yourself on your own. Celebrate with yourself and be happy. That's your fulfillment. And when you go in something through like this, you're going through something like this, ginagawa ko, I'm just trying my best to relax. I pray to God and I help with the medical things para maging okay yung anak ko. And then as long as na malaban yung anak ko, lalaban tayo. And then yes, I relax myself. I learned myself to feel calm in this situation. So it's
okay for me when I trying my best to calm rather than expecting anyone to for comfort. Diba? Sabi nila, for those who fly alone has the strongest wings. So, maybe they are right. So, I'm okay and I'm trying my best to be okay even in this kind of situation. I have God that can help me. So, yun na lang yung pinagkakatiwalaan ko. So, for my survivor ma'am na katulad ko, just be strong, fighting, and relax. Everything will be alright. And stay relaxed. Relax lang po tayo. Everything will be fine. Just keep praying to God. And stay strong. And don't forget your health. Your health is a matter, because if we are not healthy, our kids are not healthy too. So thank you for watching. To all survivor moms, I'm sorry. I'm so sleepy because I drank medicine for insomnia. So yeah, I'm gonna rest now. And thank you for watching. And for our viewers, for my viewers, stay healthy, stay happy, stay strong, and fighting. Yan, guys. Take care and I love you. Till next time. Bye-bye. By the way, my mom and my family asked me to make vlog because my family is living in Philippines. So I want to show to them what I'm doing in my daily life. So yes, ingat kayo mga mami. Ingat kayo sa aking pamilya. Ingat kayo ma. Stay safe, God bless, and I love you all. Bye-bye.